verse number 3. Okay? Basahin po natin ito, mga kapatid. Jeremiah chapter 33, verse number 3. Ready? Read. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words this morning. Encourage us, dear Father, na huwag kaming alis sa dako ito, po namin taglay ang mga pagpapalang spiritual. Lahat na ito ang dalangin, pinapasalamatan sa matamis sa Panginoon Kristo, sa aming Diyos sa kabaligtas. Amen. Okay, please be seated. We are going to discuss this morning about prayer. Okay? Panalangin. Ang panalangin po, sabi po ng banal na kasulatan, ito po ay in-encourage po ito ni, sulat po ni Jeremiah. Sabi po dito sa verse number 3, call unto me. So we are going to discuss about prayer this morning. Jeremiah lived in a tough times. Siya po ay nasa kulungan nung time na yon. Makikita po natin dyan sa verse number 1, moreover, the word of the Lord came unto Jeremiah the second time, while he was yet shut up in the court of the prison. So siya po ay nasa loob pa ng kulungan. Tanong ko po sa inyo, meron na bang nakulong dito? Ha? Meron na ba nakulong? Wala pa? Yung gusto mong pakulong? Ha? Gusto mong pakulong? Alam niyo siguro, pag ang tao nasa kulungan, napakahirap po yan. Okay? Mahirap pong makulong. Ibig sabihin, dito sa loob na ito, hindi pa kayo nakulong. Ako ho, lagi ho akong nakulong. Oh, lagi ako nakulong nung kabataan ko. Pabalik-balik ako sa kulungan. Nasawa na nga yung pulis eh. Isipin mo, ang kasama ko sa kulungan, anak ng mayor, Mayor Siring, mayor namin Surigao. Yun yung katropa ko eh. Oh. 4 kami. Si Pitalbero, namatay na. At meron isa. Nakalimutan ko yung pangalan. 4 kami lagi, anak ng mayor, tapos si Pitalbero na kumandidato ding konsehal nung araw. Pagkatapos ako, at yung isa pa. Kaya ang ginagawa po doon, pag yung pulis, pag nahuli po kami, meron kaming sariling kulungan, air condition. At hindi na kami nililista doon sa logbook. Kasi alam nila, sunod na linggo, nandito na naman to. Makukulit, di ba? Nakuha niyo mga kapatid? But one time, nung ako lang yung nahuli, ang hirap po pala sa loob ng kulungan. Wala kang tubig, wala kang pagkain, at wala kang sigarilyo. Hihira. Mahalaga pala yung sigarilyo sa loob ng kulungan eh. Kaya mahirap po mga kapatid, pag ang tao na kulong. Doon ka ngayon, pag ikaw ay nasa gipit na kalagayan, matuto kang magpakumbaba, matuto kang maging mahinahon, matuto kang tumawag ng kung kani-kaninong tao. Gagawin mo siyang padrino. The same here, mga kapatid. Itong si Jeremiah, nung siya po'y nakulong, at habang nasa kulungan siya po'y nangangaral. Ang hirap kaya mangaral, nandun ka sa kulungan, ikaw mangangaral ng salita ng Diyos, wala pong makinig sa iyo kasi ikaw bilanggo. Yun po ang katotohanan yan. So what is prayer anyway? Prayer is just simply talking to God. Nakipag-usap tayo sa Diyos. Ngayong panahon po natin mga kapatid, marami pong tao nakipag-usap sa mga maling Diyos. Ngayon ay maghulibik na, pupunta yan doon sa Mount Banahaw at makipag-usap sila doon. Yung iba naman, pupunta sa mga kabundukan. Yung iba naman kung kani-kanino. So prayer is an offering of our desires to God for all things lawful and needful, with a humble confidence that we shall obtain then through the meditation of our Lord Jesus Christ. Prayer also is worship. Tingnan nyo ha. Prayer is worship addressed to the Father in the name of Christ and through the power of the Holy Spirit. Prayer is the soul of man talking to God. So ikaw ngayon nagipag-usap sa Diyos.
Ngayon, marami ng technology, kaya ang tao pag nakipag-usap, pwedeng ganon, pwedeng ganon, pwedeng ganon. O, di ba? Mamili ka lang kung anong view gusto mo. O. Nakuha niyo mga kapatid? Noong araw, pag nakipag-usap ka, mayroon pang tinatawag na, anong tawag doon? 102 yata, o 108 o 109 yung araw, di ba? Yung dialing, di ba? Local or international. Ngayon po, wala nang ganun. So prayer is the soul of man talking to God. In prayer, we should at least remember the word acts. Yung acts. Ano yung acts? A-C-T-S. Yan po yan. Nang ibig sabihin nito, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Nang ibig sabihin nito, mga kapatid, adoration, pa nag-pray tayo, tayo po ay papurihan po natin ng Diyos. Kaya po yung format ng prayer, sabi po dyan sa Matthew chapter 6, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So prayer, you are going to make an adoration. Para bang isang politiko, pag ang politicians, siya po harap dito at i-introduce niya yung isang politiko. Anong sabihin niya? Tatawagin po natin ang ating pong kagalang-galang, pinagpipitagan, nirerespeto. O, grabe, daming sinasabi. O, honorable. Pambihira, no? May honorable pa. Yung pala, konsihal lang pala. Sa habang sinabi, yun lang pala yun. Kaya, yun po yan, mabudid. Our prayers, pag nag-pray tayo, ganito ha. Minsan kasi pag nag-pray kayo, mali. Nag-pray ng pagkain, sasabihin nyo, salamat sa biyaya. Kailan ba naging biyaya yung pagkain? Hindi po biyaya yan. Those are blessings. Pagpapala po yan. Amen, mga kapatid? Kasi yung pagkain, karapat-dapat kang kumain kasi nagtrabaho ka. Nakuha niyo ba yun? Nagsikap ka eh. Nagtrabaho ka. Ginamit yung isip mo. Ginamit mo yung lakas mo. That's why you have salary. At pag may miro ka ng pera, makabili ka, so you are thankful for the blessings, pagpapala na ibinigay ng Diyos sa iyo. Pero, yung kaligtasan, yun po ay biyaya. Kasi maraming mga Kristyano pa nag-pray sa Panginoon, ganito eh, salamat po, pagkain yan ha, pagkain. Tapos sabihin, salamat sa biyaya. No, that is not grace. It's blessing. Okay? Pagpapala. So ito mga kapatid, kailan ba dapat tayo mag-pray? Where to pray? Saan ba tayo magpanalangin? Manalangin. Where? Saan? Everywhere. In 1 Timothy chapter 2 verse number 8, I will therefore that men pray everywhere. Kahit saan ka, paglabas mo ng bahay, manalangin ka. Nasa gitna ka ng kalsada, pwede kang manalangin. Nasa ilog ka, pwede kang manalangin. Nasa impapawid ka, you can pray everywhere. Amen, mga kapatid? Kahit saan, pwedeng manalangin. Ano pa? You can pray inside your room, in the closet. Matthew chapter 6, verse number 6. But thou with my prayers enter into the closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in heaven, in secret. Sa church, pwede ka manalangin. Okay? Anywhere. Kahit saan ka pwedeng manalangin. Next question, when? Kailan ka manalangin? Kasi where, saan, when, kailan. Ito, Luke chapter 18 verse 1. Men always to pray and not to faint. So lagi-lagi mapatid. Ibig sabihin noon, walang tigil dapat tayo manalangin. The problem with the Filipinos, Pastor Lee, Filipinos pray very short. Their model is Peter. Lord, save us. Oh, Koreans pray very long. That's why in Korea they have so many prayer houses, many prayer. During the Asian crisis, the Koreans go to the mountains. That's why they have prayer mountains. They go to the beach.
to pray. They go to the schools to pray. Everywhere. Almost every morning in their churches, the Koreans pray. But during the Asian crisis, the Filipino are gambling. Gambling. They have karaoke. They are drinking. That's why after the Asian crisis, Korea economic grows high. Filipinos like this. During the time of Marcos, Filipinos are like this. The Koreans are like this. Many Korean pastors will come to the Philippines in IDSA. They will go there and they will pray. Those Korean pastors will pray there and they will pray, Lord, make Korea like Philippines. But now, it's a different story. You see? Different story. The Filipinos now are praying, Lord, make our country just like them. Because the Christians there are always praying to God. Amen, mga kapatid? So how about your prayer? Kumusta ang panalangin ninyo? Okay? Kaya mga kapatid, dapat manalangin tayo lagi. Manalangin ng walang patid. Okay? Always. When to pray, not only always, in the morning, in Psalms chapter 5, verse number 3, at noon, in the evening, Psalms 55, verse number 17, daily, Psalms 86, verse number 3, day and night, Psalms 88, verse 1. Lagi tayong manalangin. Now, we'll go to our main subject for this morning. Jeremiah chapter 33, verse number 3. Ito po ang sabi ng mga banal na kasulatan ng kapatid. Ang sabi po dyan sa verse number 3, call unto me. Call unto me. This is the privilege of prayer. Ang panalangin po, mga kapatid, ay pribilehiyo po yan. Pag sinabi po nating pribilehiyo, privilege, to allow, it is our advantage, mga kapatid. Binigyan tayo ng Panginoon. Akalain mo, sabi ng Diyos, tumawag ka lang sa akin. Tawag ka sa akin. Pag ang bahay nyo nasunog, saan kayo tatawag? Kala ko sa vulcanizing eh. Oh, sa bombero ka tatawag. When the house is on fire, you call the firefighter. If there is a crimen, may nangyayaring krimen, you call the policeman. Pag mayroon pong sakit, emergency, you are going to call the ambulance. Hindi si Sister Annalie. Okay? Madaling ambulansya yan eh. Yan si Sister Annalie. Kaya pagkaganon mga kapatid, tawag lang. Pag nasira ang bahay mo, when your house is destroyed, you are going to call the carpenter. Tatawag ka. Nasira yung lababo mo. Simple lang yan. Pag hindi mo naayos yan, you call the plumber. Okay? Pag nasira sakyan nyo, saan kayo tatawag? When your car is, not working, you are going to call the mechanic. Kaya sabi ng, yung vulcanizing ba? Vulcanizing? Nagbo-vulcanize. Masama yung katawan, pumunta siya sa doktor. Alam niyo man yung mga doktor ba? Pag kayo po ay magpa-check up, sasabihin ng doktor, anong sakit mo? Walang yan, doktor, ito. Tatanungin pa kung anong sakit ko. Oh. Ako, nasabi ko yan eh. Sabi ko, Dok, papacheck up ako. Sabi ng doktor, anong sakit mo? Sabi ko, Dok, alamin mo, trabaho mo yan eh. Sabi ng doktor, anong gawin mo? Anong gawin gusto mong gawin ko? Gusto mo, magiging manghuhula ako? Ayos din ah. So sinabi ko yung sakit ko. Ito na ngayon. Lista siya. Bibilin mo. Pero itong vulcanizer, pumunta sa doktor, sasabihin ng doktor, inhale, exhale. Pagkatapos yan, magsusulat yan, bibili ka na ng gamot, wala pang 2 minuto, bibigyan ka na ng prescription, babayad ka ng 1,200 sa doktor.
Here comes, yung doktor naman, naplatan. Okay, naplatan yung doktor. Doon siya napunta sa sa vulcanizing. Inayos ng vulcanizing yung kanyang gulong for 30 minutes. 30 minutes. Ito na nangyari. Nung inayos na niya for 30 minutes, kasi maraming butas, sabi ng vulcanizing, Dok, magbayad po kayo ng 1.5. Sabi ng doktor, grabe naman yan. 3 butas lang, 1.5 kaagad. Sabi niya, Dok, mura ngayon eh. Sabi ng doktor, grabe ka naman. Sabi ng vulcanizing, nalaala mo, Dok, nasa opisina mo ako? Wala pang 3 minuto, 1.2 na. Ito, 30 minutes, 1.5 lang, mura. Kaya ganun po, mga kapatid, mag-ingat tayo. So, privilege po ito, mga kapatid. Sabi po na banal kasulatan, call unto me. Tawagin po natin ang Diyos. Kaya, mga kapatid, pag tayo po ay nasa gipit na kalagayan, tinatawag po natin ang Diyos. Pag ikaw po ay may karamdaman, tatawagin mo ang Diyos. Pag ikaw po ay mayroong problema sa buhay, tatawagin mo ang Diyos. Pag ikaw po ay bumagsak sa klase mo, tatawagin mo ang Diyos. Or tatawagin mo yung teacher mo. Over a cup of coffee. Tama ba ako? Pag kayo'y bumagsak, una tawagin mo ang Diyos. Pangalawa, tawagin mo teacher mo. Kaya ka tatawag sa Diyos para hipuin yung teacher mo. Kasi pag hindi mo tawagin ng Diyos, baka lalong hindi ka pagbigay ng teacher mo. Amen? Sipin mo, we have so many engineers now in our congregation. New engineer, ba tayo ka? Our new engineer. He passed the mechanic engineering last February. Congratulations, Brad. Okay? Engineer. Thank you. Thank you, Brad. Pwede mo po. Ito si Alfios. May Alfios. This man. A very small guy. Engineer. Let's say he's an engineer. Yeah. Engineer. Small but terrible. That's why I always urging you, mga lalaki, to study. Gusto ko sa church na ito, merong doktor, merong lawyer, merong negosyante, at meron ding pulis para tagahuli sa mga membro na sa ulo. May mga membro na sa ulo eh. Kaya huhulihin. To have a balance. Di ba? Ito yan. Pangalawa po, mga kapatid, about prayer. Sabi ng banalang sulatan dyan, Jeremiah chapter 3, verse number 3, I will answer thee. Sabi po dyan, I will answer thee. Yan po yung nakalagay dyan, di ba? I will answer thee. That is the promise of prayer. Pag tumawag po tayo, mga kapatid, sa mga kaibigan natin na problema tayo, they cannot promise. Even though they make a promise, but sometimes promises are broken. Pero sa Panginoon, the moment we call on the Lord, promises are given. Kaya sabi ng Panginoon, I will answer thee. Sa totoong buhay, pag tumawag po tayo, sasabihin, hindi po cannot be reached. Di ba? O kaya out of a line, something like that. Pero ang Panginoon natin, lagi po yan, hindi po busy ang Panginoon natin, lagi po tayong nakadirect sa linya ng Diyos. And God, sabi po dyan, I will answer you. Yun po yung promise po ng Panginoon. I-promise, ang ibig sabihin mga kapatid nito, promise means to say, one will do. Ibig sabihin nito, gagawin po ito ng Diyos. Tingnan nyo ha. Yung ikakasal ba? Yung kinakasal, di ba? Anong sabi ng magkakasal? Magsama kayo sa hirap at ginhawa. Okay Ano pa? Sa kalusugan man, sa kapayatan at kasakitan. Magsasama pa rin. Di ba? Tapos anong sabi sa dulo? Tanging kamatayan lang ang maghiwalay sa inyo. Only death can separate you. Pero marami pong kinakasal
naghihiwalay. Kaya nga sa dami ko ng kinasal, maraming tumawag sa akin maghiwalay. Kaya tinabangan ako magtawag doon, to renew my license, to solemnize. Pero ngayon, kasi marami nang ikakasal, nagre-renew na ako. Next month, meron na akong lisensya. Lisensya ng baril ba? Barilin ko yung maghihiwalay. Kala nyo kung ano lisensya. Yun. Isipin nyo, may kinasal ako sa Laguna. After 3 months lang, tumawag yung babae, Pastor, yung mister ko, nanloko po yan, ng babae, hihiwalayan ko na, 3 months pa lang, maghihiwalay na. Sabi ko sa babae, napaka-selfish mo naman. Hayaan mong ibigay mo yung mister mo sa iba. At least may mister ka pa rin. May ka, di ba? Oh. Naglukos siya eh. Solusyon ba yung paghihiwalay? Hayaan mo siyang doon, magpakasaya. Pag yan ay nahirapan, babalik yan. Kaya ngayon, kumanta ka na sa video kay. Di ba? Babalik ka rin. Babalik ka rin. Bumalik nga. O kung hiniwalayan niya, alam nyo, sa korte natin, Pilipinas sinasabi ko sa inyo, yung batas ng Pilipinas, marami pong loopholes dyan. Maraming loopholes. Ayaw ng mga lawyers yung merong solusyon yung kayo maghiwalay. Mahal po ang divorce, mahal po ang annulment. Mahal yan. Yung legal separation, mahal po yan. Gusto niyo makamura? Lumapit niyo sa akin. You go to Attorney Joselito Alcala. I will teach you how. Okay? Totoo yan. Mura lang po. Pag kayo lumapit sa akin, mura lang. Pero, ayoko na mayroong pamilyang naghihiwalay. Amen, mga kapatid? Mura lang yan. Ayaw ho ng mga lawyers na malaman na mayroon palang mura ng paghihiwalay. Sasabihin ko sa inyo, ay nakakamera tayo. Delikado. Baka maya-maya, marami na magsabi di ba? So yan ang mahirap dyan, pag nakakamera ka I cannot say it in public, okay? So answered prayer, mga kapatid. Ang tanong ko po sa inyo, kung ang panalangin ay may pangako po dyan, sabi ng Panginoon, the moment you call unto me, I will answer thee. Sasagutin ko. Tanong ko po sa inyo, how many prayers you have in your life? Sinabi ko sa inyo, I have more than 5,000 prayer requests in my life. I have a prayer book. I have a list of prayers. And sometimes, when I am down, I'm going to look at my prayer list. At doon ko makikita that God answers prayers. Amen, mga kapatid? Sinasagot po ng Diyos yung mga panalangin. Kaya mahalaga, mga kapatid, na kayo po may libro. You have a book of your own, a prayer book. Kaya ako sa bahay, okay? Meron ako mga prayer notes na like this. Ganito po ang kulay ng mga prayer notes, ng mga sermon notes ko. Ganito ang, So every year, I have one. Sometimes in a year, I have 2. Okay? But I have a soul winning book also. I list down people I want to the Lord. And I list down also those prayer requests. Kaya marami akong libro, notebook doon sa bahay. Okay? Kaya ito, mga kapatid, sabi po dyan, I will answer thee. When was the last time that you pray and the Lord answer you? When was the last time your prayer request is answered by the Lord? At sabihin mo, yes! Diba? Masaya ka dahil sinagot ng Diyos yung prayers mo. Abraham, one of our example, in Genesis 21, matanda na siya. He prayed for a son in his old age. Lolo na si Abraham, and yet God answered his prayer. Binigyan siya ng anak.
Okay? Si Elijah, mga kapatid, 1 Kings chapter 18, verse number 43 hanggang 45, he prayed for the rain. Siya po ay nalangin na magkaroon po ng ulan. Tingnan natin. 1 Kings. 1 Kings, babalikan muna natin. Chapter 18. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan, 1 Kings chapter 18. Verse number 43. 43. And he said to his servant, go up now, look toward the sea. And he went up and looked and said, there is nothing. Wala akong nakikita. Kasi nga nanalangin si Elijah. At sabi niya, magkakaroon ng ulan. Inutusan niya yung kanyang kasama. Sabi niya, tumingin ka doon. Ibig sabihin, nasa bundok sila, no? Tingnan mo yung karagatan. Ibig sabihin, kaya po yung mga bagyo, mga kapatid, yung mga ulan, doon nagsisimula sa dagat yan. Nakuha nyo? Doon nagsisimula. Kaya sabi, hindi man nagkakapag-aral itong si Elijah ng about weather pattern. Pero alam na niya. Ibig sabihin, yung mga tao doon matalino. Yung mga tao ngayon mahihina ng utak. Bakit? Puro cellphone eh. Tawagin mo, hey, kain na tayo. Gano'n pa rin, di ba? Tapos, para mga bingi na yung mga tao ngayon, may nakasaksak dito eh. Pag kinakausap mo, pag tinanggal, sabihin, ha? Ano yun? Pambihira talaga. Nabobila sa henerasyon natin. Ano sabi dyan? And he went up and looked and said, there is nothing. And he said, go up again 7 times. And it came to pass on the 7th time that he said, behold, there ariseth a little cloud out of the sea, like a man's hand. And he said, go up. Say unto Ahab, prepare thy chariot, and get thee down, that the rain stop do not. Isipin niyo yan. And verse 44 of 45, and it came to pass in the meanwhile, that the heaven was black with clouds and winds, and there was a great rain. Merong great rain, malakas na ulan. Nanalangin lang si Elijah at merong ulan. Kaya mabatid, mahalaga manalangin. I was in Taytay, sa palengke. There was a flood. I cannot go down the streets because of the flood. And you know, the water there in Taytay is black. Okay, itim. Hindi ako pwedeng lumakad kasi nga po baka maano ako, anong tawag doon? Leptospirosis ako. Alam niyo, ginawa ko, nag-pray ako kasi wala talagang kapera-pera eh. Wala akong kapera-pera. I have no money for transportation. Ang ginawa ko lang, nag-pray ako, Panginoon, sana po ay magkaroon ako ng pera. Isipin niyo, a simple prayer, Lord, sana I could have money in order to pay the transportation. At merong babae pumasok doon sa Mercury Drug, paglabas niya, nahulog yung pera niya. Nahulog yung pera niya. 5 piso. You know, 5 piso before in our country is paper money, 5 piso. The color is green. Nahulog. Nung mahulog yun, alam nyo naman, di ba? Marumi yung kasi nga yung kanal ba? Marumi. Sabi ko, ma'am, excuse me po, yung pera nyo nahulog. Nung makita niya na nadumihan na, sabi niya, hindi akin yan. Hindi ma'am, pera niyo yan. Hindi nga akin yan eh. Sabi ko, sigurado kayo ma'am, nakita ko nahulog eh. Hindi nga akin yan. Ibig sabihin, ayaw niyang pulutin. Pinulot ko. Sabi ko, thank you Lord, I have money. Aba, okay, di ba? Pagbukas ko, mayroong 100 sa loob. 105. More than what I need. Amen, mga kapatid? So God will provide right there kung ano yung hiningi mo. Because I asked for money, the Lord give me money right there. Sipin nyo, ganun po, mga kapatid. Kaya ito po, si Elijah, when he prayed for the rain, dumating po yung ulan. Solomon prayed for wisdom. Nakita niyo yan, di ba?
Chronicles, 2 Chronicles chapter 1, verse number 10. Tingnan po natin. First, 2 Chronicles chapter 1. Humingi po ng wisdom si Solomon. At sabi po dyan sa verse number 10, Now, give me now wisdom and knowledge. Humingi po siya. Give me now wisdom and knowledge that I may go out and come before these people. For who can judge these people that is so great? Humingi po ng kalaman, humingi po ng pangunawa, humingi po ng katalinuhan. Itong si Solomon, ibinigay po ng Diyos yung kanyang kahilingan. At nidagdag pa, verse number 11. And God said to Solomon, Because this was in thine heart, and thou hast not asked riches, wealth, or honor, nor the life of thine enemies, neither yet hast thou asked long life. Ikaw humingi ng wisdom, knowledge for thyself, that thou mayest judge my people, over whom I am made king. Pagdating sa verse number 12, ano sabi? Wisdom and knowledge is what? Granted unto thee. Ibibigay ko sa iyo kung ano palang hinihingi natin, mga kapatid, ibibigay ng Diyos yan. Kaya pag nag-pray kayo, maging specific kayo. Pag sinabi mo, Lord, bigyan niyo po ako ng magiging misis, ayusin niyo. Lord, bigyan niyo po ako ng magiging misis. Give me a wife. Kung sino man yung unang mag-doorbell dyan sa bahay ko, yun na yun. Nako, negra pa lang yung nag-doorbell. Di ba? Sasabihin mo agad, hindi yan yun, hindi yan Panginoon, hindi yan. Nagkamali lang ako. Hindi ganoon. Kaya be specific in your prayer. Amen, mga kapatid? The moment you pray, tell the Lord what you want. Kagaya ng isang manager ng bangko, ng kumpanya, nagpray siya, bigyan niyo ako, Panginoon, ng Mercedes-Benz. Binigay ng Diyos yung Mercedes-Benz to the company. At nagalit siya. Sabi niya, I hate the color. Sipin mo, Mercedes-Benz ang hiningi niya. Mercedes-Benz ang binigay ng kumpanya. Kaso lang hindi niya type yung color. Kasi kay color, yung peach color. Oh, kita niyo, pag kayo po'y mag-pray, kasama ang kulay. Panginoon, pagbigyan mo mga boyfriend, ha? Gusto ko yung matangkad. Huwag naman yung parang poste na payatot. O, di ba? Yung katamtaman. Yung may laman naman. Di ba? Oh. At saka yung hindi man kotis kamatis. Pero wag naman yung parang sibuyas na yaki, no? Ay, specific mo. There's nothing wrong with that. Gayahin nyo sa timilyan nyo. Ay, Emilian. Oh. Ang kinuha lang niya yung picture eh. Sabi niya, Lord, ito na yun, no? Oh, hindi nahirapan ng Diyos. Oh, di ba? Nahirapan mo pa Diyos. Picturean nyo na. Ito na yung Panginoon, no? Oh, ayos kayo, ah. Wag lang kayong mangagaw ng may karelasyon na. Delikado yan. So, nangyari dyan, mababed, sabi dyan, I will give thee riches and wealth and honor. So, ibinigay ng Diyos. Ibig sabihin nito, ang hiningi lang ni Solomon, wisdom and knowledge, at meron itong tinatawag na dagdag. Kaya ang Diyos, pag nalugod sa prayer po ninyo, mababed, may dagdag po yan. Amen? Kaya pag natuwa ang Diyos, dadagdagan ng Diyos yung gusto ninyo para kayong mga anak pag humingi kayo sa nanay ninyo. At kung kayo ay galit humingi sa nanay ninyo, galit din po ang lalabas dyan sa bibig ng nanay ninyo. Pero pag binubula nyo ang nanay ninyo, ang bait-bait talaga nanay ko, parang sarap ng tulong ng nanay ko, binubula mo siya, ang hingi mo, ang sarap-sarap. May kasama yung allowance na dagdag. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya matuto kayong bumula sa nanay ninyo. Wag lang sa tatay ninyo. Hindi effective yan. Sa nanay lang talaga. Okay? Yan. So si Solomon, mga kapatid, nanalangin, ibinigay ng Diyos yung kanyang panalangin. Next. Back to Jeremiah 33 verse 3. Sabi naman ng kasulatan, call unto me, I will answer thee. Pangatlo,
show thee great and mighty things. That is called the power of prayer. The power of prayer. Great and mighty things. Napakadakila ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya lahat po tayo dito, mga kapatid, tayo po ay hindi karapat-dapat na iligtas ng Panginoon. Ngunit, tayo po ay niligtas ng Diyos. Yun po yung kapangyarihan ng Diyos. All things are possible with God. Lahat ng bagay ay posible po sa Diyos. Mark chapter 9, verse number 13. Ito po ang wika. Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Lahat ng bagay po ay hindi po imposible sa Diyos. All things are possible with God. Tayo, pag nanonood tayo ng Mission Impossible, natutuwa tayo eh. Alam nyo, sabihin ko na ha, noon, may nag-ano sa akin, long time ago, Pastor Lee, somebody tells me to give a car for me. And the person asked me, Pastor, what do you want? What car do you want? I said, martilyo. Alam niyo na, martilyo, di ba? So I said, hammer. You know hammer? That's 6 million. No hammer arrived. Ngayon naman, meron naman nangako sa akin. Sabi sa akin, Pastor, bibigyan kita ng Toyota Fortuner. Bay, okay na, no? Sabi ko, sanay na akong may scam. Sanay na akong may scam at sanay na akong it's a prank, di ba? Oh. Sanay na ako doon eh. Kaya sabi ni Mrs., that is next to impossible. Diba? My wife said, that is next to impossible. 100%, I only believe 1%. Sabi ng mga kaibigan ko, sabi ko sa mga kaibigan ko, Pastor, do I need to pray for this? Sabi nila, wag na. Sipin mo, ayaw maniwala ng mga pastor eh. Wag na. Kasi sabi nila, next to impossible. Kaya sabi ko, bibigyan ko siya ng time frame hanggang December 31, 11:59 ng gabi. Okay na, no? I am waiting until December 31, 31 ba, December? 11:59 ng gabi. Pagka New Year, it's the end of the world. It's the end of the world. Okay. So all things are possible with God. Bakit, mga batid? Ang Diyos po natin makapangyarihan. Makapangyarihan. Sa buhay ninyo, marami na kayong pinagdaanan na parang namatay na kayo. Nakuha niyo ba, kapatid? Sa mga problema ninyo, you are down, parang ayaw nyo na. At gusto mo nang sumuko. Kaso lang, dahil alam mo yung don't quit. Nagpatuloy ka. When things go wrong, as they sometimes will, when the road you're trudging seems all of hell, when the bands are low and the depths are high, and you want to smile, but you have to sigh. When care is pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. Huwag kayong tumigil, mga kapatid. Never stop serving God. Never stop praying to God. Because pag tayo po'y manalangin, mga kapatid, hindi ibig sabihin, silent ang Diyos. Ang Diyos po natin, sinasagot po ang prayer po natin. Sometimes, God will say yes. But sometimes, God will answer no. Hindi pwede sa yan. And sometimes, God will say, wait. Just wait. Maghintay ka lang. Okay?
Lazarus, mga kapatid, John 11:43. Lazarus, all things are possible with God. Ito po ay halimbawa po natin sa buhay po ni Lazarus. John 11:43 to 45, pag-plus po. Ang sabi po dyan, and when thus had spoken, he cried with a loud voice. Si Lazarus po, mga kapatid, ay nandoon na sa libingan, nakalibing na siya for how many days? At sabi ng Panginoon, come forth, lumabas ka, Lazarus! And he that was dead, come forth. Bound hand and foot with great clothes, and his face was bound about him in napkin. Jesus said unto them, loose him and let him go. Patay na. Yun ang yung tinatawag na next to impossible. Ayaw na nga ni Martha, ayaw na ni Mary, kasi nga po, ilang araw na siya doon nakalibing. Kaya sabi po ng magkapatid, Panginoon, pag pinabuksan mo po yung kanyang libingan, mabaho na po yan. He is stinketh by this time. Kaya wag na po. And yet, God proves His power. Binuhay niya po yan. Sometimes, sa buhay po natin, makikita niyo po ang kapangyarihan ng Diyos. That God is real, that God is true, and God is powerful in our lives. Kaya huwag kayong tumigil sa mga prayer po ninyo, kaya darating po ang araw na yung mga panalangin po ninyo, yan po ay ibibigay ng Diyos sa inyo. Samson is another example for that. In Judges 16, verse number 38, at 28 to 30 as I close. Ano pa sabi mga kapatid? 16 ba yun? Mali yata yung aking nasulat. Judges 16. Judges 16. I'm sorry. Mukhang mali yung sulat ko. Verse na 16, verse number 28? Yon, 28. And Samson called unto the Lord. So tumawag siya sa Diyos. And said, O Lord God, remember me. I pray thee. Siya po'y nanalangin, mga kapatid. Siya po'y wala ng mata. At siya po ay nakatawag doon, nakabilanggo. Meron na siyang tanikala doon. At sabi po niya, I pray thee, and strengthen me, I pray thee, only this once. Huli na lang ito, Panginoon. That maybe at once, that I may maybe at once avenge for the Philistines for my two eyes. Nanalangin siya ng kalakasan, mga kapatid, dahil siya po ay nakakulong, nakabilanggo, at siya po ay wala ng mata. Just to avenge his eyes. 29. And Samson took all of the two middle pillars upon which the house stood, and on which it was borne up, of the one with his right hand, and the other with his left. Next. And Samson said, let me die with the Philistine. And he bowed himself with all his strength, and the house fell upon the Lord, and upon all the people that were therein. So the dead which he slew at his death were more than they which slew in his life. Grinan po ng Panginoon yung kanya pong kahilingan na ibalik yung kanyang kalakasan. Ayaw ko na humingi man kayo ng kalakasan sa huling mga moment na ng buhay ninyo. Don't follow Samson. Samson is just an example for all of us. While we're still alive, we have the power in our hand. We can pray to give us power. Power that those mga tao na hindi pa nakilala sa Diyos ay maakay po natin. Yung mga mahal po natin, madala po natin sa Panginoon. Yung mga tao, mga kaklase, mga kapisina po natin ay maakay po natin sa Panginoon. Those power we need. Kaya sabi po ng Panginoon, nung siya po umakyat na sa langit, ano sabi niya? All power is given unto me in heaven and on earth. Go ye therefore and teach all nations.
nandoon sa Panginoon ng kapangyarihan. Pagdating sa Acts chapter 1 verse 8, ang sabi ng Panginoon, ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be my witnesses. Kaya dapat, mga kapatid, humingi po tayo ng kapangyarihan sa Diyos. Ipahayag ang salita ng Panginoon. These are prayers, mga kapatid. The privilege of it, call unto me, the promise, I will answer thee, and the power, great and mighty things. Tumayo po tayo at tayo po'y manalangin. Our gracious and heavenly Father, we thank you so much for this morning. Habang lahat ay nakayuko at nakapikit ang mata, if God has something for you this morning, God is speaking to your hearts right now. When was the last time that your prayers are answered? Sabihin mo, marami akong kahilingan, pastor, na sinagot ng Panginoon. Next to that. Pinag-pray mo ba, nanay, tatay mo, na sila ay makilala sa Diyos? Are you praying for your schoolmates? Are you praying for your relatives, na sila po'y makilala sa Panginoon? Prayer changes things. Prayer moves the hand of God that moves the world. Prayer touches the heart of God. Prayer is not just a talking or communication to God. If God is reminding you and God is talking to us right now, why not come pray? Sabihin mo sa Diyos, starting today, oh Father, I'm going to pray. Starting today, help me to be a prayerful Christian. That kahit saan ka, ay lagi kang nanalangin. Sige po, pray for the lost loved ones. Pray for strength. Pray for business. Kung ikaw negosyo. Pray for good health. Kung ikaw ay may karamdaman. Pray for success sa buhay mo. Sige po. If God has something for you and God's speaking to us right now, you are free to come. Maaring marami kang mga kailangan na ipanalangin sa Diyos. Ipanalangin mo na ikaw'y maging tapat. Ipanalangin mo, pagpalain ka ng Panginoon. Ipanalangin mo na ikaw'y magiging soul winner, magiging tapat na lingkod ng Diyos. Feel free to come. Talk to the Lord in prayer right now. Sige po, ma'am. Thank you, Father, for your words this morning. Thank you for reminding us the importance. There is a great need of prayer. Na kami po ng mga anak po ninyo ay magiging prayerful. Because there is power in prayer. Sa aming pagsamantalang pag-iwalay, Panginoon, ingatan niyo po kami, Ilis Kapamana, Disgrasya, mapatiran po namin ang hila para kasi pagkaramdaman, pagalingin, mapatiran po namin na walang hanap buhay, bigyan sila ng hanap buhay na si pag-aral, bigyan ng katalinuhan, yung mapatiran po namin na may mga negosyo, bless them, O Father, in their business. Yung laging nababiyahe, ingatan niyo po sila, Ilis Kapamana, Disgrasya, at hari nawa, makita niyo ang bawat sa amin, at tapat, patuloy na nalingkod sa inyo, hanggang sa ikalawang pagbabalik. Lahat na ito ang dadalangin, pinapasalamatan, sa malamig sa pangalan ni Kristo Jesus, sa amin niyo sa baligtas. Amen. God bless us all. Tawagin po natin si kapatid na Brother Ramel as we give our tithes and offerings this morning.